buhay. Sabi ng mga doktor, wala na siyang pag-asa. Fernando! Ginawa ng Diyos ang tao mula sa kanyang imahe. Sa paglikha niya sa tao mula sa putik at talabok, hinurno niya ang katawan ng tao na may iba't ibang kapasidad at abilidad upang mabuhay. Ang katawan ng tao, kasabay niyon, ay ginawa niyang sagradong sisidlan kung saan nananahan ang kaluluwa, ang templo ng Espiritu Santo. Ngunit, paano kung nawalan na ng buhay ang tao? Kung saan sinasabing ang kaluluwa'y nilisa na ang katawan ng tao. Maaari na lang ba nating pabayaan ito at isawalang bahala? Itrato ito ng salat sa respeto at dignidad. Ayon sa mga turo ng simbahan, ang katawan ng isang yumao ay isa pa ring sagradong lalagyan, sapagkat sa buhay ng tao sa lupa, ito ang naging templo ng banal na Espiritu Santo. Kaya't ang mga katawan ng mga yumao ay marapat lamang isaalang-alang na may dignidad at respeto. Habang lumipas ang panahon, ang dignidad ay naging bahagi na ng pag-aalaga sa katawan ng yumao, kung saan sila ay nagsimula ng isang proseso ng pag-iembalsamo, kung saan ang katawan ay hinuhugasan, nilalagyan ng pabangong langis, at isinaayos sa kalagayan na hindi malayo sa katawan ng buhay, may dignidad at respeto. Isa sa mga aspeto kung saan sinusubok ang moralidad at etika ng tao ay ang pagtrato nito sa katawan ng yumao. Ang ilan ay nagkakaroon ng tunggalian sa kanilang pag-iisip kung kailangan pa bang isaalang-alang ang katawan ng namatay na. Sa pag-iisip lang, ano pang silbi? Nilisa na naman ang kaluluwa at espiritu ang katawan. Paano ba ang tunay na pangangalaga sa katawan ng yumao?